Po hindi pa tapos ang holiday season, tuloy-tuloy pa rin ang family bonding ngayong bagong taon. At isa sa mga patok na pasyalan, ang Malabon Zoo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Magkakasama sina Noy, Erap, Cory at Gloria sa Malabon Zoo and Aquarium ngayong bagong taon. Sila ang mga alagang tigre sa zoo. Buti na lang din at naging mahimbing ang tulog ng mga hayop kagabi dahil hindi naman gaano umabot sa loob ng zoo ang ingay ng putukan sa pagsalubong sa bagong taon. Game na game pa nga ang mga hayop. Yan po si Ty. Ang buhayang si Shaquille, malasyak o nilang dating sa taas ng kanyang talon at laging shoot ang karne sa kanyang bibig. Feeling beauty queen naman ang orangutan na si Marimar nang ipinaparada. Sa sobrang lambing, pati mga bisita niyayakap niya. Pero kaagaw niya sa corona si Cheesecake na isang python. At ang baby at kinagigiliwan ng lahat, si Junisha na isang bagong panganak na tigre. Anong natutunan mo dito sa zoo? Pakainin ang mga hayop. Masaya po. Oo. Bakit? Anong pinakamasayang part ng pagbisita mo sa zoo? Anong animals? Snake. Bukod sa pagiging isang pasyalan ng mga lugar kagaya nitong zoo, ay isang lugar kung saan maaaring matuto ang mga kabataan ng tamang pagpapahalaga sa mga hayop at sa kalikasan. Para may realize niya kung paano alagaan ng mga hayop. Paano mahalin na pares din ng parang tao. Medyo malayo-layo lang para hindi sila makagat. Mapanganib ba ng mga hayop na ito pagsisiguro ng namamahala? Ligtas daw rito ang mga bata dahil na-train ang mga ito. Kakaunti na lang daw ang mga ganitong uri ng hayop, kaya mahalagang maturuan ng kabataan kung paano mapapangalagaan ang lahi ng mga ito. Unang pinapatay ng global warming are the innocent and helpless animals in the wild. So when we have all of these shows inside the Malabon Zoo, we are able to inspire the children to reduce, reuse, recycle. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kumpara noong isang taon, mas mataas daw ang bilang na manaputokang isinugod sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Nakatutok doon live si Victoria Tula. Victoria? Pia, dahil nga mas mataas ang bilang ng mga naputokan na isinugod dito sa East Avenue Medical Center, nakikiusap ang mga doktor na huwag na magpaputok at huwag na rin paglaruan pa ang mga naiwang basyo at pulbura ng paputok. Bago magpalit ang taon, nakapagsaya pa ang mga doktor at iba pang medical personnel dito. 3, 2, 1! Pero dahil naka-duty, agad naputol ang kasiyahan dahil sunod-sunod na ang dating ng mga naputukan. Merong mga batang nadamay lang sa pagpapaputok ng mga nakatatanda. May nag-quitis, tapos paano nangyari? Gumanon. Tapos? Pumutok sa amin yung quitis. Si Carlos nadamay lang din. Napadaan kami sa may tawag nito, yung may nagpatutok na sinturon ni Odas. Tumama sa akin yung tumalsik. Si Shirley, biktima ng ligaw na bala. Nakapo na nga kami kasi kakain na nga kami. May narinig namin ang lakas ng putok. Hindi ko nga alam kasi siyempre paputukan sa labas. Na na lang nila, nakita na lang nila na may dugo yung ko. Tapos pag ganun ko, dyan yung bala dyan. Bakas naman sa mukha ng 9 na taong gulang na si John ang pagsisisi. Inipon ko po ang pulbura, tapos sinindihan ko po. Tapos? Tapos dumikit sa kamay ko. Ilan lamang sila sa 58 biktima ng paputok na isinugod sa East Avenue Medical Center nitong Disyembre. Mayroon ding 7 biktima ng ligaw na bala. Kumpara noon, mas mataas ang bilang ng mga isinugod sa EAMC ngayon. Itigil na sana yung pagpapaputok. Anyway, na-enjoy na nila yung kagabi. Kung mayroon mang sobra sa kanilang mga paputok, pwede na nilang i-discard. New Year's resolution naman ng mga nabiktima. Uulit ka pa ba, kuya? Hindi na po. Sakit po eh. Pia, sa mga oras na ito ay nadagdagan pa ng 8 ang mga isinugod na biktima ng paputok dito sa East Avenue Medical Center. Happy New Year, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad. Happy New Year. Tunghayan po natin ngayon ang pagsalubong sa bagong taon sa iba pang bahagi ng bansa. Nakatutok si Mark Zambrano. Naging maingay at masaya ang pagsalubong sa bagong taon sa Batangas. Dinayo ng mga Batanggenyo ang isang mall sa Lipa para panoorin ang magarbong fireworks display. Pero may ilang pasaway pa rin at nagpaputok ng mga pinagbabawal na pikulo at plapla.
Sa tala ng Batangas Provincial Police, mahigit 30 ang bilang ng mga taong naputukan at 2 naman ang tinamaan ng ligaw na bala sa lalawigan. Sa Bulacan, 85 ang biktima ng paputok. Karamihan sa mga biktimang isinugod sa ospital, nakainom. Sa Isabela naman, 18 ang inisyal na naiulat na biktima ng paputok. Pinakagrabe rito, lalaking hindi agad nabitawan ang pinaputok ng whistle bomb. Halos napinsala ang kanyang 3 daliri sa kamay. Bagamat hindi humawak ng paputok, nadisgrasya pa rin ang lalaking ito sa Coronadal, South Cotabato. Matapos aksidenteng tamaan ng kwitis ang kanyang kanang mata. Hindi naman napuruhan si Jerry Nolasco. Laking pasasalamat ng mga doktor sa South Cotabato Provincial Hospital na si Nolasco lang ang kaisa-isang biktima ng paputok na isinugod sa kanila sa pagpapalit ng taon. Isang silid-aralan naman sa Lawag, Ilocos Norte ang nasunog ilang minuto bago mag-2011. Ayon sa mga otoridad, isang kwitis na tumama sa loob ng isang kwarto ng paaralan ang sanhi ng sunog. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Matapos sa mga kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon, tambak na basura naman ang problema sa mga kalsada. Nakatutok si Micaela Papa. Nagningning ang kalangitan kagabi dahil sa makukulay na fireworks bilang pagsalubong sa bagong taon. Pero matapos ang kasiyahan, zero visibility sa mga kalsada at tambak ang bulto-bultong basura mula sa mga fireworks at paputok. Ang Quezon Memorial Monument sa Elliptical Road natakpan na ng usok mula sa mga paputok. Sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue, hindi lang balat ng paputok ang nagkalat, kundi pati na rin ang bakas ng medianoche. Sa cleaning operations ng Police Maynila sa Recto kaninang umaga, gumamit pa ng fire truck upang matanggal ang masangsang na amoy. Yung mga ibang vendors kasi, dahil dyan na naka-stay, ang ginagawa nila, kapag umiihi, nilalagay na lang sa supot o kaya sa bote, tapos dyan na rin binubuho sa kalsada. Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority, hindi masama ang magdiwang. Siguraduhin lang na malilinis ang kalsada kinabukasan. Kaya balak ng ahensyang isang guni sa susunod na Metro Manila Mayor's Council, magkaroon na lang ng designated area sa Metro Manila kung saan pwede magpaputok. Pwede namin ma-manage yung any externalities like pollution, kalat. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Abangan! January 1, 2011 o 1111, maswerte raw? Tutukan dito sa 24 oras.